Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin yung Mendoza family na nakasama natin dito sa ating Daily Devotions. Yung mga taga Bicol at mga taga Batangas. Yan. Hello po sa bawat isa sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa times of waiting. Trusting in God in times of waiting. So, ngayon po ang tatalakayin po natin magmumula po sa Romans chapter 8 verse 22. Sulat natin dito 22 hanggang 25. Now, sabi po rito, "For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now, hope that is seen is not hope, for who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masidhing paghihintay ng pagkupkop ang pagtutubos sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita. Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis." Now, ito po yung matatagpuan sa Romans chapter 8. At dito po makikita natin, sinasabi po ng mga talatang ito, na yung buong nilikha, dumaraing, umiiyak. Bakit po? Gusto ng buong nilikha na mapalaya mula sa pagkabulok, mula sa kasalanan, mula sa sumpa, mula sa curse. Bakit po ganun? Kasi kung titingnan niyo po yung buong creation, ang daming suffering Hindi lang sa mga tao. Sa mga tao, makikita mo yun. Yung patayan, paggawa ng masama, gera, drug trafficking, human trafficking, sex trafficking. Maraming mga paglapastangan sa kapwa na ginagawa natin. Pero hindi lamang sa atin. Nakikita natin yung suffering kahit sa mga hayop. Yung patayan ng mga hayop. Wala naman sa Genesis chapter 1 yun Yung mga hayop nagpapatayan. Yung mga hayop na napasailalim sa judgment. Sila rin dumaranas ng mga pagdurusa. So sabi rito sa Romans chapter 8, yung buong nilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Nagnanais na mapalaya. Hindi lamang tayong mga anak ng Diyos, kundi yung buong nilikha ay mapalaya mula rito sa ganitong klaseng judgment o sumpa. Alam niyo po kung kailan po mangyayari ito na mapapalaya tayo sa ganitong sumpa. Ang sabi po ng Biblia, yung blessed hope natin, yung pinaka-pinagpalang pag-asa natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa Titus chapter 2 verse 13. Ito rin po yung katuruan natin ngayong umaga, pinakauna. Number 1, we are waiting for the final coming of Christ. Inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Upang sa kanyang muling pagbabalik, tuluyan niya tayong palayain sa pagkabulok, sa kamatayan, sa kasalanan, sa sumpa. Sabi po rito, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. And by the way, dito po sa Titus 2:13, sabi po rito, maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, ang Biblia po, ang ating Panginoong Hesukristo po ay nangangakong muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, yung plano ng Diyos na pagtutubos ay kanyang lulubusin.
Ayan po yung blessed hope natin. Ito yung pinaka-inaantay natin, pinaka-kinasasabikan natin na ang Panginoong Jesucristo ay muling bumalik at wakasan niya ng tuluyan ang kasamaan, ang kamatayan, ang pagdurusa, at yung buong creation maging perfect muli. Kailan po yun mangyayari? Kailan magiging perfect muli yung mundo? Kapag bumalik ang Panginoong Jesucristo, bibigyan niya tayo ng perpektong katawan. Kaalinsabay noon ay ang pagbabago ng buong nilikha. So sabi po rito sa Romans chapter 8, no? So, as we wait eagerly for adoption as sons, inaantay natin yung lubusang pagkupkup sa atin bilang mga anak ng Diyos. Well, dalawang phase po yan. Yung phase 1 yan, yung tayo na nampalataya sa Panginoong Jesucristo, dineklara na tayong anak ng Diyos. That's John 1:12. Yung pangalawang phase po nito, yung tuluyang pagkupkup sa atin bilang mga anak ng Diyos, ay magkaroon tayo ng panibagong katawan na perpekto. At yun po ay mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po rito, we groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Ibig sabihin, itong mga katawan na ito, mamatay, maaagnas, magiging kalansay, magiging alabok. Pero sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng mga panibagong katawan. So, unang katuruan natin, we are waiting for the final coming of Christ. Pangalawang katuruan natin, we are waiting for the resurrection. So, yung redemption of our bodies po, ibig sabihin po nito, ganito po yan, no? Magkakaroon tayo ng panibagong katawan na katulad ng sa katawan ng Panginoong Jesucristo nung muli siyang nabuhay. Kung mapapansin niyo po si Jesus Christ nung muli siyang nabuhay, yung klase ng katawan niya, alam niyo po yung nakalak yung pinto ng bahay ng mga disciples, nakakapasok si Jesus. Pero body yun, katawan yun. Pero nagtra-transcend. So, ano po siya spiritual body. Body siya, katawan, pwedeng kumain, kasi nung nag-resurrect siya, pinaghanda niya pa ng almusal, nagkumain pa sila together with Peter So, pwedeng kumain, na-enjoy pa rin yung mga pagkain, katawan pa rin, pero it's a spiritual body. Ibig sabihin, katawang hindi na namamatay, katawang hindi na nagdurusa, katawang katulad ng sa Panginoong Jesucristo. So, we are waiting for the resurrection. Pangatlo po, we are waiting for the redeemed creation. So, kaalinsabay po ng ating resurrection ay yung tuluyang pagtubos sa buong nilikha. Now, sabi po rito sa ating mga talata, for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. So, umiiyak yung buong creation, hindi para gunawin ng Diyos. Kasi hindi po totoo yung gugunawin ng Diyos yung mundo. Ang totoo po, ang sinasabi ng Biblia, tutubusin ng Diyos yung creation, yung buong nilikha, upang tuluyang mapalaya sa sumpa, upang maalis na ang pagdurusa kahit sa mga hayop, no? So, ito pong redeemed world, itong perfect world, ito yung mamanahin natin, sapagkat ito ang mamanahin ng Panginoong Jesucristo. Pag binasa niyo po itong Romans chapter 8, atras lang tayo ng konti, verse 16 and 17. Sabi rito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Dahil tayo mga anak ng Diyos, now if we are children, then we are heirs of God. Ibig sabihin, mga tagapagmana ng Diyos, and co-heirs with Christ, kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. So, anong ibig sabihin po nito? Kung ang Panginoong Jesucristo mamanahin ang buong nilikha, ang buong creation, ang redeemed world, ganun rin po natin mamanahin kung ano yung pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo ay kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. Jesus owns the entire creation, heaven and earth, all of the universe, pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, at mamanahin din natin yan. So basically, we're waiting for the redeemed creation, redeemed world that is perfect. Tayo po ang magmamana niyan.
Kaya po pag binasa niyo yung Beatitudes, no, Matthew chapter 5, sabi po ron, the meek shall inherit the earth. Ibig sabihin, magmamanahin talaga ng mga mananampalataya yung earth at buong creation. So, meron pala tayong ganitong pag-asa na inaantay natin. So, ano pong application natin dito? Number 1, filter our works with eternal perspective. Lahat po ng bagay na ginagawa natin, i-filter natin. Ito ba ay may eternal value? Ito ba ay madadala ko pa hanggang sa resurrection, hanggang sa perfect world, hanggang sa redeemed world? Kung ang mga bagay na ginagawa natin ay walang kabuluhan, walang kwenta, wag na natin gawin. Sayang ang buhay. Isa lang ang buhay natin, wag nating sayangin. Filter our works with eternal perspective. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, merong value for eternity. Pangalawa po, invest in something we do not see. Kaya po sabi po rito sa mga talata na binasa po natin kanina, ito yung verse natin, no? For in this hope we were saved. Now hope that is sin is not hope. Now hope that is sin, kung nakikita mo yan, hindi yan hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. So ano po ibig sabihin nun? Yung mga bagay na hindi natin nakikita, kaya sa mangyayari sa hinaharap, yung pag-asa natin, nilalagay natin doon. We hope for what we do not see. Ano po yung hindi pa natin nakikita? Resurrection, perfect world. Pero yung investment mo, kahit di mo pa nakikita, nandun na. Very similar po sa mga investment na ginagawa natin yan dito sa mga normal negosyo. Invest ka ng invest, pero ang isip mo, someday kikita ka sa investment mo, someday kikita ka sa negosyo mo. Ganun rin po rito, kahit di mo pa nakikita, hindi mo pa nakikita yung fruit of your labor, pero alam mo, mayroong benefit ito. Mayroon itong eternal benefit para sa'yo. So, invest in something we do not see. Paano po natin gagamitin yung buhay natin? Ngayon pa lang. Gamitin po natin ito sa paglilingkod sa Diyos. That's eternal investment. Gamitin natin yung buhay na ito para maakay yung maraming tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo. That's eternal investment. Gamitin natin yung ating buhay para sa pagbabago ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng ating bansa. That's eternal investment. Kasi nakikooperate ka sa ginagawa ng Diyos na pagpapalaya ng nilikha mula sa pagkubulok, mula sa korupsyon at mula sa kasalanan. Pangatlo po, wait patiently for our ultimate hope. Ano po ba yung ultimate hope natin? Ang ultimate hope natin ay muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo kung saan gagawin niyang perpekto lahat ng bagay. So tayo po, bago pa bumalik ang Panginoong Jesucristo para gawing perfect lahat ng bagay, ang buong nilikha, bigyan tayo ng perpektong katawan na nakatira sa perpektong mundo, bago pa siya dumating, tayo po ginagampanan na natin yung ating tungkulin para bumuti at gumanda yung kalagayan ng mundo. Bumuti yung ating... Alam niyo pa, ang Santong Espiritu, pag nanahan sa atin, binabago tayo. At dahil nababago tayo, kahit saan natin dalhin ang ating mga kamay, kung ano man ginagawa natin, nababago rin. Kaya yung relasyon natin nababago rin. Pamilya natin nababago rin. Komunidad natin nababago rin. Trabaho natin nababago rin. Ang presensya ng Santong Espiritu ay garantiya na tayo'y mababago at hindi lang tayo, kundi yung mga taong naiimpluwensyahan natin. At ang presensya ng Santong Espiritu ay isa ring garantiya na yung mundo na puno ng korupsyon ay mas maisasaayos. Para sa muling pagbabalik ng Panginoon, gagawin niya na lang perfect yung nasimulan at ipinagpapatuloy ng Santong Espiritu sa pamamagitan ng Iglesia. Sa mga tuwid po mga kapatid, ikaw at ako meron tayong role na ginagampanan sa napakagandang pag-asa na meron tayo sa hinaharap. Ginagamit tayo ng Diyos ng Santong Espiritu bilang garantiya ng pagbabago ng buong mundo. At yung sinimulan ng Panginoong Jesucristo, pinagpapatuloy ng Santong Espiritu ngayon, ay lulubusin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Now, para po sa ating discussion, why do we have to filter our works in the light of eternity? At para naman po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Father,
Thank you for the hope of resurrection. My life finds its meaning in the light of eternity. Thank you, Lord, because whatever service I do for your glory and honor will count for all eternity. Therefore, let me share in the suffering of Christ now. As I wait for the future glory, I will wait patiently while serving you until Jesus comes in power and glory. I offer you my life, Lord. Use me. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ate Helen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ka natin, Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.